Jason, nakagabot sa radio Buday. Sabado na naman. Abril, tama ba? 16? Medyo nalilito natin tayo sa kasi sabi ni Bob, araw-araw kasi nandito ka atin ngayon. Pero ang mga nagagala, kumusta na kayo ngayon? Edu-Aksyon, sumasaya ko nakapag sa inyong tahanan. Nasa natin natin, ibigay po ako dahil sa Mindanao. Wala sa bahagi ng Albay. Bakit? Bakit ginagawa? Ngayon na ba mga araw, Adsat? Mga pambansang palaro mo. Palarong pambansa. Gala-gala pa doon. Nagsimula noong Abril 10 at naasan natin matatapos ngayon. Meron tayong official result at habang natabayan natin si Asika Uwano ng Department of Education. Partial and official result as of April 15, kahapon. So, yung mga sports yun, kung ilang nakuha ng gold, silver and bronze, alamanin natin yan, elementary and secondary. At nangyari na nakakapalayan din natin si ang chairman ng Philippine Sports Commission, si Commissioner Richard Garcia. Mamaya, tabayanan mo rin. Tabayanan din natin si Asikaw dito sa ating tuloy. Pero kumusta muna namin kayo? Sana ayos kayong kalagayan sa weekend. Kumusta na kayo ngayon? Parang iba ay adalang-adala pa rin sa kanilang ginagawa. Nasa bayan kayo, yung mga ingat-ingat sa pagmamalaan. Marami turista natin at yung mga players natin dyan sa bahagi ng Albay dahil dito sa palarong pambansa. So, abangan namin yung mga kaibigan, marami tayong aalaman at magiging makakapanayan po natin ano po ang chairperson ng Philippine Sports Commission. At syempre, meron tayong update dahil sa, kung ba ako nagkakamali, closing ceremony. Ayan, batin na rin kay Asi Kumali. At itong ating mga nakikita ay meron na as of kahapon, elementary and secondary, ay meron nang nakalista dito kung sino ang mga champion. Yung kanilang level, ilan ang nakuha ng mga kababayan natin. Ako, yung mga saan-saan na dito. Sa Caraga, ilan kaya. At sa iba pa ng mga lugar. Okay, so abangan po ninyo at meron din tayong update na ipinanagay ilalagay nila para sa inyo para malaman natin kung ano ang isang natin nangyayari araw ito ng Sabado. Kung closing ceremony, sila tayo. At kinabuhan ng ating mga kasama dyan, diba? Si Kuya Joe, si Kuya Joe pa lang nagpunta, at si Ben, So, balagati natin lahat ng kalahok dito sa sinagawang pambansang, o palarong pambansa na ginanap ang venue po ay sa Albay. Ayan, kumusta ng mga taga-Albay? Bagos po sa pambansa, o palarong pambansa, ayan, sa Albay.
Kung di ako nagkakama, iba na ba laro? Mga kaibigan, marami pang mga larong nasa gawa. Merong baseball for elementary and secondary. Badminton, ako dapat pala nangako ko dito pero hindi na daw. Hindi na yung mga nasa elementary lang at high school, syempre. At meron din basketball. Elementary, for secondary din, meron para sa babae, para sa lalaki. Meron ding boxing, chess. Uy, ang dami, nakakatawa. Then from April 10, hanggang April 16 ngayon, malalaman na natin may mga larong pambansa. Ay yung mga sipak takraw, kung tawagin natin. Anong tawag din, Jet? Native Filipino Games. Ayan. Swimming. Muna tayo dyan. Table tennis, taekwondo, tennis, volleyball. Meron ba wrestling? Meron at iba pa. Naparami pong mga laro ang naisagawa, mga kaibigan. At syempre, lahat yan ay natabuntay na nadaw sa albay. At natutuwa dahil lahat ay nakapagkaisa. Malalaman natin mamaya kung ano-ano pa yung mga malalaman natin mga nagsipagbugi po dito sa isinagawang palarong pambansa. Ayan. Napakarami po kasi nito. Meron ding mga board game na nabanggit na natin. Taekwondo nandun na rin. Wushu. Meron din yata ito dyan, no? At yung mga para games na tinatawag, dahil po. At buong bansa ay nakapagkaisa. Kaya nga ito'y palarong pambansa ay tinutukan ng marami nating mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. At ganoon din, maraya sa ating pagbabalik ay yung makakapanaw po natin ang chairperson ng Philippine Sports Commission. So, naman po, magbibigay dalang tayo sa ilang mga mahalagang paalala. Ang oras natin sa Radio Agula, sa Just 9 ng umaga. Mag-Dr. Alfred's Pro-Life Booster Capsule LT araw-araw. Proteksyon ng katawan, palakasan ng immune system, labanan ng free radicals, pollution, chemical, stress, at unhealthy lifestyle. Tandaan, kung pure, natural, and organic ang hanap mo, mag-Dr. Alfred's Pro-Life Booster Capsule LT. No preservatives, no additives, no chemicals, at US FDA and Philippine BFAD approved sa presyong kayang-kaya. Mabibili sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Dr. Alfred's Pro-Life Booster ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dr. Alfred's Green Coffee 4+1 Strong and Light Coffee now available at Generica drugstores nationwide. Every basketball journey starts with a single step. Every player's journey starts with a new beginning. FDA, the Philippine Basketball Association, the only regional grassroots and amateur basketball league, accredited by the Sahara Basketball of Pilipinas, is now on Net 25. Discover basketball heroes from the different regions in the country. Watch FBA on Net 25. Sundays, 11 at 12:30 p.m. From rising stars to future basketball legends. FBA, Edu-Aksyon. Aksyon para sa edukasyon. Ipinulong tayo sa Edu-Aksyon. Tatanong balagitan ng palarong pambansa. Tama ba ito dyan transforming community strengthening through K-12 program. Malapit na paglaton at magsisimula na. Ngayon, ang ilang grupo, ADZEC, labing ang Regional Athletics Association. Okay, itong nakikita nating mga partial and official result as of April 15.
ang NCRAA, ng delegation ng NCRAA ay nakakuha na, sila yata nanguna dito. Sa elementary level to, mga kaibigan, 36 gold. Ayan, dami. Ang silver na nakuha nila ay 24, samantalang ang bronze naman ay 18. So, ang kuha sila. Aha, ang dami, no? Ito naman, number 6, WBRAA, 19 gold, 10 silver, 23 bronze ang rank nila, number 2. Ito yung last partial pala po, ito natin nababanggit. So, mamaya ay nalalaman natin. Dahil ang biro ay ginanap sa Bicol State University Sports Complex. Ano po, at ang torchlighter ay yung basketballist ng sino, si Terence Romeo. Ayan. Masaya pagka ganito tamang-tama sa ganitong panahon. Kasama din si Francis Evaristo, Jet. Okay. So, lahat na ito ay sila ang pinag-uusapan natin palarong pambansa na ginanap sa Albay. So, ang aktibidad nito matagumpay at magtatapos ngayong araw na ito, Sabado, closing ceremony. Ang rank 2 ay ito number 6, WVRAA. Number 3, rank 3, partial palaro nito, number 10, NMRAA. Ibig sabihin, ilan yung kanilang gold? 17, 15 ng silver, 18 ng bronze nila at pangatlo sila sa nasabing event. Okay, so sa second day naman, ano pa rin, partial official result as of kahapon. Ang NCRAA, 64 gold, at syempre, ang silver nila ay 32. Ang bronze naman ay 29. So, 1 point. Palakpakan natin ng NCRAA. Ang number 4, ASTCAA, ang gold nila ay 23, 25 ang silver nila, 36 ang kanilang bronze, no? At sila ang rank 2. Okay, so lahat mo mga kaibigan ay mga partial official result kahapon. Mamaya, ang overall dito, NCRA, no, elementary and secondary, 100 ang kanilang gold. Ang dami At pumangalawa ang 4A, STCAA, 38 gold. Pumangatlo, overall na ito, mga kaibigan, ay ang number 6, Region 6 siguro to. WVRAA, 35 gold. 32 ang kanilang silver at 38 ang kanilang bronze. Okay, so siguro pwede natin talaga Jet si Chairperson Richie, nakasara ang kanyang telepono. Okay, standby lang mga kaibigan habang tinatawagan natin at inaalam ang kasalukuyang kalagayan doon sa Albay. Itong ginanap mga kaibigan pero pambansa 2016, sinasabi po na ang delegado umabot ng 12,000 na delegado. At kinabibilangan nila ng mga sadyante, yung mga atleta, mga coach, at mga opisyal mula sa 18 rehiyon na nagtipon-tipon sa Bicol University, Albay para nga doon sa ginawang opening ceremony noong April 10. At ang Department of Education, kasama din yung kanilang, syempre, ang Provincial Host Dyan, Albay, ng Palarong Pambansa, ay welcome ang libo-libong mga panaunan doon para dito sa laro.
at inaantabayan din ang mga iba pang mga detalye patungkol dyan. Pero lagi na sa ang munisipalidad ng Daraga ay welcome din, of course, masiglang tinanggap ang mga delegado ng Palabarang Pambansa 2016 at sila ay nagpahayag din ng kanilang kasiyahan at pagpapasalamat sa sumusuporta, syempre, at yung mga delegado na dumating para maisakatuparan itong Palarong Pambansa. Ngayon, inaantabayan ang ilang pang mga development patungkol po sa usapin ito na alam natin yung tema ay Transforming Communities, Transcending through K-12. Ito yung layunin ng Department of Education na na-promote yung physical education at yung mga sports na makakatulong para bahagi po ito ng basic education ng Department of Education para lalo pang ma-develop yung mga kabataan, mga estudyante na maging responsable at globally competitive sa ganitong mga event na ipinapatupad ng Department of Education. At doon mga kaibigan ay maraming mga estudyante ang talagang nag-gusto ng kanilang moral sa ganitong mga event na isinasagawa ng Department of Education. Nagpahayag din, kasi pag sinabi natin, mga kaibayan, na laro, sports, nangangailangan ng teamwork, di ba? Oo, kapag ka ang teamwork, talagang kanina na binibit natin na partial official result ng pambansang palarong pambansa na ang naglandawan ay nabanggit na tayo, no? At ibig sabihin, mayroon doon yung tinatawag natin yung teamwork. Pagka may teamwork, pero lahat yan ay magiging maayos ang pagsasagawa ng ganitong uri ng mga laro. Napakarami po yung mga laro. Yung mga medal, naku, ang dami-dami, no? So, maging natagumpay ang Palarong Pambansa 2016. So, mali natin, baka dyan sa nasabing event ng Department of Education, meron tayong makukuha dyan ng mga atleta na nagiging representative ng ating bansa sa ibang bansa. Kasi alam mo natin ang mga laro ngayon, mayroon tayo Olympic, may mga ASEAN Games na nangangailangan ng representative ng Pilipinas para maipadala sa mga bansa na nagiging host ng ganitong uri ng mga palaro. So sa ganitong mga aktibidad ng DepEd, maaari dyan, makakakuha tayo ng maaaring media divide, di ba? Magiging sino ba mga kilalang mga lalaro natin dito sa ating bansa na nakipagkompetensya sa ibang bansa. Ito ang mga layunin. And of course, ang palarong pambansa ito ay alam natin ang kalok mga elementarya, nasa estudyante sa high school, mula sa public and private schools nationwide. So, yung elementary level ay nakapag-compete sa 12 laro. Samantalang ang secondary level naman ay nakipag-compete sa 17 laro at iba pa, no? Merong wrestling, tama, nabanggit natin kanina. So, yung event ngayong taon ay talagang natutuwa dahil marami sa mga laro natin ay nakakitaan ng kasibayan at yung dalawa sa kanilang pagkikipaglaro sa nasabing aktibidad na ginanap doon sa Albay. At kung dyan natin, baby, alam natin ang naging highlight ng pag-cover ng ating kasamang si Kuya Joel Morales na nagtulong doon sa Albay para saksihan yung ginawang palarong pambansa. Nasa ating na si Kuya Joel. Kuya Joel, magandang umaga sa iyo. Good morning, Norma, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yun nga, nung nakarang linggo, galing kami sa Albay, may nasakyan namin yung opening ng palarong pambansa dyan sa Bicol University sa Daraga, Albay. Ano dapat sana simula ng opening ay alas 2 ng hapon, pero
ng halos alas 4 na ng hapon eh. Pero napakaganda ng kanilang opening. Sinimulan nila ng isang exhibition ng Philippine Army mula sa helicopter ay nag-parachute sila. Mga 6 sila katao eh. Nag-parachute sila, tapos nung nag-touchdown na sila doon sa ground, doon sa stadium ng Bicol University, doon na nagsimula yung parade ng iba't ibang mga schools sa mga regions, mula regions 1 to 12, kasama na yung NCR, kasama na rin yung Cordillera Administrative Region, yung ARMM, ayan, yung Caraga Region, kasama na sa mga nag-parade ng araw ng linggo, April 10. Pagkatapos, yung isang army na, kasi anim yun eh, di ba yung lumipad sa ere, wala sa liga. Sinamahin yung bagsak ng isa, yung isa ay nalilis eh, siguro sa ihip ng hangin. Ayun, nababalitaan natin, medyo masama yung naging bagsak niya. Pero ayos na natutunan yun, Kuya Joey. Ayos naman, maagat naman yung mga medic. At inalam na natin sa kabuuan ng schedule kung ilang medical team ang nakaprepare. At sabi sa akin ng medical personnel na naroon, sa loob mismo ng stadium, meron silang 4 na station, medical station, para kung ganun nga, yung mga ganang hindi inaasang mga pangyayari, bawat isang station, meron silang mga 6 na medical personnel na talaga namang susuporta. Kasi, hindi na iwasan kasi Kuya Joey, sa loob ng mga sports ay may mga ganung insidente. Kaya talaga ko ready ang palarong o palarong pambansa ang Department of Education dahil sila nag-host sa ganitong event na ginanap dun sa Albay. At napaganda sa mga na-interview natin, sinasabi nila na itong ginawang palarong pambansa sa lalawigan ng Albay ang pinaka-prepared. Kahit na konting panahon lang ang kanilang ginugol para papagandaan na itong palarong pambansa. Pero sinasabi nila na maganda ang naging preparasyon ng palarong pambansa ngayon na kasalukuyan din ginagawa yan sa lalawigan ng Albay. Ngayon ba ang closing ceremony o Kuya Joey? At sana nga, makakontak natin yung ating correspondent. Opo. Kami siya yung local correspondent natin na sana sila naman ng cover. Sa ano may mga larong nasaksihan doon, Kuya Joey, sa mga na palarong pambansa? Meron kasi dito basketball, sepak takraw, may mga wrestling din ba? At ano pa mga larong nakita mo doon na talagang nakatutuwang tingnan na larong ka ng iba't ibang mga estudyante sa ating bansa? Ang nasaksihan natin doon ay yung kanilang relay na takbuhan, nasaksihan natin yan. Pati nga yung mga estudyante may kapansanan ay kalahok din dyan sa takbuhan. May mga estudyante sila, mga autistic, mga special child, pero kalahok man sa sports na yan. May takbuhan. May mga umaalala naman sa kanila para hindi sila mapinsala. Tapos, tataksyon din natin yung gymnast. Magagaling sila. May boxing, may basketball, tapos, nasa natin yung swimming. Ayan. Tapos, marami pang iba ay hindi ko nasaksyan personal. Ang mga sinasabi ko na pinagkwento sa iyo, yung mismong nakita ko. Andito si Kumali, Kuya Joey, at isa siya sa alam ko po ng abala rin, nagpapala siya dun sa lokasyon, pero abala sa ganito mga event ng Department of Education. Si Kumali, good morning po sa inyo. Good morning, Kuya Joey at sila ng ating mga nakikinig. Tama po yung sinabi ni Kuya Joey, I was monitoring what he was sharing. Napaganda talaga ng opening ceremony. Opo. At
kitang-kita po natin yung organisadong pamamaraan, yung maski mula pa lamang sa pagpaparada. Pero siguro, nakakuha ka ba, Joey, ng mga games natin sa palaro? Mga laro, actual sports events na nakapag-cover ka, Kuya Joey? Masaksiyan po natin yan. Sabi ko po sa inyo, kanina, nagpunta po kayo sa gymnast. Nilako ka ng mga estudyante natin, mga bata pa, maliliit, pero ang gagaling. Nagaman may masaksiyan din tayo na nagkamali ng bugsa, may napilayan, may mga batong umiiyak. Pero bahagi yun ng palaro. Tapos pinuntahan din po namin yung boxing. Kumuha na naman ng ilang highlights para mapunan yung aming pagbabalita dito sa ating kuntilan. So ano yung mga laro na kakaiba na iyong nasilayan, Kuya Joey? Yung mga masaksiyan ko, yung mga may kapansanan. Yung nagulat ako kasi meron doon. Nung una ko nakita, sabi bakit ganun tumakbo? Iba sa pagpapagilid. Yung iba naman parang wala sa formang tumakbo. Yung pala, mga batang may kapansanan yun. Tapos, ang nakakagulat, pati mga bulat, sabi ko pati mga bulat, tatakbuhan. Paano tatakbo? Paano naman nakikita ka ng mga tatakbuhan? Yung pala, may alalay sila. May alalay sila na aalalay sila para hindi sila malitaw. Kung halimbawa, hindi sila ng pagtakbo. Kung di naman magiging guide nila, basta sila takbo na ng takbo, tapos nakahawak sila sa kamay ng kanilang guide hanggang sa makarating sa finish line. Yun ang kakalitan ng sports. Yung nakakita ko. Kasi yung iba naman. Nakakalikawit, ano? Oo. Nakakita naman tayo ng mga may kapansanan na naglalaro ng basketball na kami. Medyo pamilyar na tayo rin eh. At iba't ibang mga holdings pa na mga may kapansanan din. Pero ito, nakita ko kakaiba kasi bulag na. Pero ito ang pagsisikat ng mga estudyante na makalahok sila sa ganong sports. Kasi hindi talaga may high jump din, may long jump. Kompleto, no? Parang Olympics ang dating na eh, no? Oo, parang Olympics ang dating. Merong discus throw. Meron yung may hawak at tangtang. Ano ba? High jump. High jump. Ay, putuloy ka lang namin sa mga kinukwento tungkol sa Canadian ng Parang 27 sa Albay. Makakabalay lang natin si Commissioner Richie Garcia ng Philippine Sports Commission. Mamaya ay babalikan ko lang kung may time ko, Joey. Pero maraming salamat sa iyo, Joey. Salamat. Ako si Joey Morales mula sa Radyo Aguilar. Salamat po. Okay, salamat kayo, Joey Morales. Salubatan mga kaibigan sa ating ng komunikasyon, si Chairman Ricardo Richie Garcia ng Philippine Sports Commission. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman sa inyo at saka magandang umaga sa lahat na nakikinig at saka sa magandang umaga kay Asek Umali. Good morning po sa inyo, Richie. Good morning. So, Chairman, natapos na at ngayon po yung closing ceremony itong palarong pambansa. Yes lang namin nalaman kung anong magiging mandato ng Philippine Sports Commission sa ganitong event na ginanap dito sa may bahagi ng Albay. Siguro, Richie, yung relation po ng Philippine Sports Commission sa ating pong palarong pambansa, ano po ba ang mandato ng PSC, Rich? Well, ang pambansa is actually a joint effort ng, of course, the Department of Education and the Philippine Sports Commission together with the local government. At saka, we are, of course, here to support sports development. And nag-usap na kami ni Asik Umali na after this palaro, we will sit down again and find out kung paano pa natin ma-improve itong event ito na dito tumaan yung ang daming mga atleta natin dati na ito product of the palarong pambansa. So this program is good for talent identification. And of course, we hope that the NSAs, the National Sports Association, will also be aware of what DepEd is doing, and
the importance of this particular event to identify yung mga future national players natin, where a lot of them came from ASEC, Yes, Chair Richie, you mentioned about NSA or the National Sports Association. Can you give our listeners, Chair Richie, ano po ba ang Philippine Sports Commission? Paano po ito nabuo? At ano po ang relasyon ng NSA at sabahan na rin po ng sports program ng DepEd sa ginagawa po ng Philippine Sports Commission, Chair? Yeah, well, actually, the Philippine Sports Commission is a government, a government institution, and itong mga National Sports Association are private, private ito. So they are autonomous. They help identify, or they are the ones actually, who are forming the national team. So ito naman yung mga NSAs. They are under the umbrella of the Philippine Olympic Committee, private din ito. So parang kami sa Department of Education at saka yung Philippine Sports Commission, we are representing the government. And our role here is actually to support itong mga National Sports Association and also the Department of Education in this program na itong tawag natin ng palarong pambansa. It has been going on for many years itong palaro. At saka there was a point in time na binigay ito sa Philippine Sports Commission to run the event, which is very difficult at that time because alam nyo, this is a school base. Marami tayong mga atleta dyan sa mga different schools all over the country. So I think the Department of Education is in a better position to be doing this event with the support lang ng Philippine Sports Commission. We support this event by allowing the Department of Education to use or to fund our equipment as well as mga technical officials. So maganda itong relasyon ng Department of Education and the Philippine Sports Commission, where I also sit in the board of the Palarong Pambansa. So I think it is being run properly, and I would say maybe there will be some improvements on small things, but I take my hat off and congratulate the Department of Education for a very successful Palarong Pambansa, and of course the local government who supported this event all the way. Bibiro kasi ang ganitong mga event, Joe, magbuo ng ganitong aktibidad sa isang lugar. Pero sa panagunan po ng Philippine Sports Commission, ano yung mga sports event nila na nakaredy para sa mga nangyayari natin? Well, actually, Philippine Sports Commission, meron din kaming mga ibang programa outside of the Palarong Pambansa na sinusuporta namin. We have yung tawag natin yung mga Batang Pinoy, Batang Pinoy is ganun. Yes, Batang Pinoy. Ganun din yung parang Palarong Pambansa, except that we included yung mga out-of-school youth, which as Kumali was an agreement na we will study how we can get the out-of-school youth involved in the Palaro. So that is the Batang Pinoy. Then we have the Philippine National Games, of course, wherein open ito sa kahit kanino na gustong sumali para magiging parang talent identification din ito, although to a different level, mga elite athletes na ito ang kalaban nila mga national players. So kuminsan meron dyan sa mga ibang probinsya na hindi natin discover, itong PNG naman, Philippine National Games, will be a vehicle or pwede silang makalaro at saka to prove that they are better than the national players. And dami pa, may mga larot saya tayo, mga larot saya. Larot saya is an activity for family, It's a family-oriented event na learn how to play, mga bata, mga lola, mga lolo, mayroon Zumba. It's more of a wellness, and family-oriented event. At kaya marami pa kaming mga ginagawa para sa mga bata. But right now, itong Palarong Pambansa, dito tayo nakafocus, and nakita natin maraming mga records na they broke so many records sa this year's Palarong Pambansa.
Okay. Yung Batang Pinoy, kailan po ito at ano yung mga event na gagawin dyan ng ating mga manlalaro? Well, actually, yung mga events ito halos pareho din sa palarong pambansa. No? May mga boxing din, mga athletics, swimming, maraming events ito. And these are represented by mga provinces also, or regions, katulad din ng palaro. The only big difference is that we accommodate the out-of-school youth, no, na required ng palarong pambansa. You have to be a student of a school, no. So, but basically, I think eventually this will be merged as one, no, as one with the palarong pambansa. Yes, So, Chair Richie, meron din itong mga preliminary meets, right? Yung sa Batang Pinoy yung pinag-usapan po natin, Chair. Yes, meron tayong regional qualifying, no? At saka yung mga nananalo ay pupunta doon sa host ng national championship. At saka we subsidize the athletes that will participate in the national championship nito ng Batang Pinoy, no? And it has been growing every year. Talagang lumalaki na. Maybe not to the size of the palarong pambansa, because nakita naman natin yung ganda ng opening ng palarong pambansa, ang daming mga participants. So I think right now we are maybe half or a little more sa participation compared to the palarong pambansa. But as I said, I think our goal is to unify, no, itong palarong pambansa together with the Batang Pinoy, and siguro we not only that we will save money, but I think the effort now will be more focused on these two events to be merged as one. And Ms. Lai, Richie, talking about merging Batang Pinoy and palarong pambansa, ang siguro po na magandang pag-aralan ng mabuti, Chair, ay kapag dating po ng full implementation ng ating senior high school, na kung saan ang inaasahang karamihan ng mga maglalaro ay magagaling sa grades 11 and 12. At yung tanong po ngayon ng mga dating fourth year high school na dapat ang pwede sanang maglaro, at yan po ang natural choice. Siyempre, yung pinaka mataas na baitang sa mataas na paaralan ng paglalaro nila, junior high school ngayon. Siguro, Chair, pwede natin pag-usapan ngayon naman ang tututukan ng Batang Pinoy on top of our out-of-school youth. What do you think, Chair? Yes, I think you're right there, Sigma, because of course, itong nadagdag natin ng K-12, no? K-12, na yung mga atleta ngayon nagiging may edad-edad na, no? Pagdating sila sa senior, no? But that is also the reason why na naiiwan tayo sa ibang bansa, because yung kalaban natin sa mga seniors ay mas may edad na, mas malaki sa atin seniors, no? So I think we have to focus on this and adjust our games, no, towards this development on a different system. But as I said kay Asek, ito ay hindi madaling gawin, ano? Pero I think we should really sit down and spend serious time in trying to figure out if this is feasible, because when we had a summit in Cebu, that was one of the proposals ng mga representative ng mga DepEd na bakit hindi natin gawin ito isa na lang, ano? So I'm sure we can gather enough people to sit down and study the feasibility, no? And I think it is for the better, and we can really focus on these two events and maybe madagdagan pa natin. Opo. Chair, ayun ay sa tulad mga sa high school. Pero after high school, meron din ba program na inilalaan ng sports commission sa pwede na sa kwelahin? Well, actually, after the Batang Pinoy o the Palaro, that is where what we call the Philippine National Games comes in. Because the Philippine National Games, these are for the mas may edad na at saka the elite athletes. So
katulad say sabihin natin yung mga boxers natin sa national team, sila Ladon, sila Marshall, all these boxers na already member of the national team. But sa Philippine National Games, lalaban sila ngayon sa mga sa probinsya na hindi naman kilala, no? Pero yung pala, magagaling. So, they will never have an opportunity to show how good they are unless na meron tayong event like the PNG. Now, ito sa PNG, pag pumasok sila, lalaban sila ngayon sa mga national players. Kung kalaman nila yung national players, they will now be noticed or identified by the NSAs and a big possibility of being recruited by the NSAs to be members of the national pool. No? So itong daanan mo bago ka magiging member ng national team. Ayun. Itong batang Pinoy, magsisimula ba kung po? Ito, we had actually before pa, no, sa panahon pa nila, siya ng mga chairman doon, sila Butch Ramirez, whatever, nagkaroon na itong batang Pinoy, then nahinto, no? We revived it when I came in 2010. We revived it, and until now, it is still ongoing every year. And it's growing, no? Just like the Larot Saya, we started this 3 years ago, and we're happy to say that we've already the million mark. No? There are more than 1 million children and parents that participated in the Larot Saya natin sa park. No? So, very happy to see the viewing public na talagang papa natin mga Filipino that are hungry for sports, no? So I hope that whoever will make it in the government put emphasis on sports para sa mga bata natin. Okay. Bago mo sinabi ni Chirichi at good po nung ang Pinoy ay yung kooperasyon halaang lokal. Hindi po ba Chirichi yan po ay napaka-critical sa pagiging matagumpay ng pagdadaos nito. And speaking of local government units, Chirichi, ano po bang pakikipag-ugnayan ang ginagawa po ng ating Philippine Sports Commission to improve or develop a grassroots program maybe spearheaded by in partnership with PSC? Bang pangyayari, Chair? Thank you for bringing it up, no? Because in any program nationwide, without the support of the local government, walang mangyayari. No? So they are there representing the local people in their own district and their own province or region. The relationship of the local government to PSC, the same thing as the Department of Education, is critical ito para sa programa natin. So like for example, paano naman ngayon matulungan itong mga local government to be able to develop sports in that particular area. So ito ginagawa namin at saka marami na kaming tinulungan. Katulad yung truck oval, kung ipadaan ng local government itong mga importation ng mga truck oval ito, ipadaan nila sa Philippine Sports Commission, pwede namin silang tulungan to bring in equipments or whatever facility or central oval tax-free. No? I mean, we support them and we will provide all the documents and the technical people for them to be able to construct sports facilities like gym na para mga gymnastics or physical exercises, yung mga weights. So we have been helping like yung sa Davao del Norte, sa Tagum. No, they have been very successful with their program with the cooperation of the Philippine Sports Commission sa mga pagdala o pagpasok ng mga equipment na kinakailangan para mag-develop ng mga atleta sa lugar nila. No? So nakita natin ngayon na marami ng mga regions nagpo-produce ng magandang mga atleta na magagaling at saka the participation is also growing because there is interest. No, there is interest sa sports sa bayan natin. Chair,
Having said all this, can you mention please one best practice na meron pong napakahusay na sports program na meron pong ginawa yung pamahalang lokal? What do you think of Cebu, yung Philippine Sports Commission system po nila, yung Iloilo, that ano po ba talaga yung isa sa mga pinakamahusay na edu-led sports program chair na magandang pabarisan? Well, ito, many times, every time we're gathering, whatever, the Cebu, we have been in partnership with the Cebu Sports Commission in the grassroots program. Isa pinaka-successful na programa ay itong tawag natin sa Cebu Sports Commission. At saka hindi kami lumalaban sa kanila by having our own program. What we did is, itong programa ng Cebu, we adopted and we supported. So every year, every month, we fund the program of Cebu in dance sports. They have chess, they have maraming kompleto yung sports program nila. At saka they have proven by focusing on certain sports, hindi yung sports na isang probinsya, they will have 30 different sports. Sila, ang ginawa nila, they focus on the sports that they feel they can excel. Kung saan sila magaling. And ano po bang sports na nag-excel ang isang pamahalang lokal tulad mo ng Cebu City? Well, ang magaling sila ngayon sa, of course, sa dance sports. I mean, they are number one in the Philippines, and not only Philippines, in fact, they have proven that they are good in dancing. Dance sports, it is a worldwide event. Now, they're also very strong in volleyball, volleyball and beach volleyball. And chess, they have a Guinness Book of Record as to the number of participants in event. And also athletics, they are growing leaps and bounds. The number of athletes that they are in participating in athletics. At saka marami pa So if there is any initiative from other different provinces, before they start developing or having a program, bisitahan nila yung Cebu Sports Commission, and then they will be surprised to see that ito pala ang dapat gawin natin sa probinsya natin, maybe on sports like, say, take example ng aspect ng boxing. Ang boxing is it is very common in the southern part of the Philippines. So if you introduce boxing to northern, hindi interest doon ng boxing, they will be interested in other sports. So it should cater to the interest of the local athletes. So doon naman sa northern athletics yung gusto nila. Marami tayong mga athletes na from Northern Luzon. So sa Visayas naman, as I said, boxing and swimming, sa Mindanao. So we have to identify the kind of sports that we should develop in the different regions. So yung konsepto po ng isang mahusay at effective program para po sa ating bansa, ano po bang nakikita ninyo na kailangan pa po natin gawin na hindi pa po natin ginagawa para po makamit na po natin yung ating pong pinakamimiting medalyang ginto sa Olympics, Chair? Ano po palagay ninyo? Okay, since you mentioned it, of course, for us to aim high, to win a gold medal, not only in Southeast Asia or Asian Games, but we have to be also at par with other countries that in their program. And almost all of the countries now all over the world are focusing on what you call a training center, wherein we should be able to send our elite athletes under controlled conditions and train them under international standards with foreign coaches, foreign trainers in an area that is conducive to sports. Because sinasabi ko yan conducive to sport because
we are in Rizal. We have in field sports in Ultra Pasig. And the facilities are, of course, old, no? Matagal na yan. But the biggest problem that we have in this area, ASEC, is the pollution, no? The pollution that we have around the area because of the jeepneys and the buses. The pollution level is very high. Isang atleta, parang nahirapan huminga, no? Na parang kinakapos tayo. No? Bago, Chair, okay ba doon, Chair, kung magtayo tayo ng facilities like Ultra? Yes, as a matter of fact, if you will check our records, the athletes that perform internationally usually come from the training center natin sa Baguio, and of course this is sa suporta ng Department of Education, yung sa teachers camp, that is where we have our training, and we produce athletes, better athletes, resistance-wise, physique, whatever. We have better athletes in Baguio, but we cannot accommodate all of them because it's a small area. No? So anywhere in the Philippines that we can have an area that a training center. I think we will now be on the road to our first gold medal in the Olympics, given the right facilities and the right location, no, Asek? Can we consider chair of Filipino no, for this training? For training pala, para sa mga ano natin? Well, that is not, that is definitely an area that can be considered, no? Because sayang naman yung facilities, facilities, nandiyan naman yung kung pwede natin magamit, ano? But I think the objective of the arena is hindi yung kasi ang training center na iniisip natin is not for competition. Ayun, opo, this one is really only for training, walang spectators. No? Opo. So for us to construct something like the arena will cost a lot of money and very expensive to maintain. No, but if we can just construct small gyms, small swimming pools, no fancy designs, but functional. That is what we are looking for, and that is what other countries are doing now. No? I mean, training centers at matamis yung hangin. Matamis ang hangin. Nasa Metro Manila, wala na. Di ba matamis, Chair? wala na talaga. I go to the office every day. Yes. After lunch, parang kinakapos na yung hinga ko. Parang, you know, it's really, the pollution is very high. So, big factor din pala yun, Asik? Yes, Ms. Lai. So, ang training centers lang, meron tayo, Chair, sa ngayon, as we speak? Well, sa ngayon, as we speak, we have Rizal, Ultra, and Baguio, no? We have no other training centers. We used to have in Cebu, which we turn over to Cebu Sports Commission, which they are using also. It's there, anyway, it's owned by the city. So outside of that, wala na, but there are offers from different places na they are willing to host some events, no? So nagpapasalamat kami, that's in Davao del Norte, kay Governor Cirilo is also in that they are willing to host these athletes. But you know, what we would like is to put them all in one place. We control the nutrition, no, which is very important. We monitor what they eat. We have all the equipments in one place, so it will be shared by all the athletes. So, we would really like to have a training center under one roof. No? So we're looking at Clark, kung marami naman silang lupa dyan. Mga 50 hectares of the property, that will be more than enough for us to even have a school. No? I mean, we're not necessarily a full-fledged school, but computer schooling, no? Na they can actually go to have their education through
online, no? Online education. Hindi naman kailangan pa pupunta sa eskwelahan. Talking about school, talking about housing them in one roof, Chair. So ano po rin ang pananaw po ninyo dun po sa mga suggestion na magtayo po ng sports academy sa bawat rehiyon? Ang ibig niyo po bang sabihin na mas maganda kung isa na lamang na sports academy, halimbawa dun po natin ilagay sa Clark o sa Baguio? Hindi naman kasi because when the concept of the sports academy is really for hindi lang ito elite athletes no. Ang objective ng sports academy yung may mga produkto ng batang Pinoy or palarong pambansa. If the talented athletes there can be put in a place no na may schooling and sports academy. No? Pero ito naman ang inisip namin na training center. These are for the elite athletes. No? From the sports academy, nakita natin na they can go a step higher. They can already go to the training center only for their particular event. No? Kung saan sa magaling, yun ang gagawin, focus namin doon sa training center. The sports academy is more of a generalized program na yung high school, no? I mean, they can be there in that sports academy. Hanggang college, Chair, right? Hanggang college. Ang talaga, Chair, yun siguro yung direksyon na dapat nating tahakin kung yan po ba ang ginagawa sa ibang bansa, Chair. Ang pagkakaunawa ko dito sa ASEAN School Games po natin, hanggang high school din po ito. Ang kalimitan nauuna ang bansang Malaysia, Thailand, Indonesia, yan po yung mga bansang may mga sports academy sa bawat estado lang. Halimbawa ang Malaysia del Federal System of Government po yan. Talaga po ba yung dapat po natin gawin din sa Pilipinas? Yes, I think that should be, we should not reinvent the wheel. No? Tingnan natin yung mga ginagawa ng mga bansa paligid natin, ano mga programa nila na nakita natin na pwede natin gamitin. So, I think that this sports academy is going towards the right direction because sometimes we have athletes that are they're good pero kulang sa edukasyon, no? Even value formation kulang, no? So this sports academy should be able to help solve that problem na hindi lang dapat magaling ka sa sports, kundi kailangan meron ka din edukasyon, ano? Because education is always number one para natin. So, what about the budget? Ano po nakikita po ninyo para may sa katuparan ganitong project natin? Well, definitely with our existing budget, hindi natin kayang gawin ito. No? So that's why we have to depend on national government to put some priorities in sports, no? Para mapunduhan ng tama. At saka kung walang pondo, kahit ano pang gawin natin hanggang salita na lang tayo, walang nangyari dito. No? So, pero Chair, maganda yung, kasi napakaganda nga po ng mga ideya na binanggit po ninyo, Chair. Pero para makapagsimula po lamang, kung establishing one sports academy would be a good start. And I think we have passed a law sa Davao del Norte, di po ba, Chair? Sa Davao del Norte they have, and also the one that was really very impressive, of course, beautiful itong sa Davao del Norte. But another area that they should look at is on their own they started this academy itong sa Pagadiano, out there in the hills with all the trees and everything. They have a sports academy and they already have about, I think, more than 200 kids, no, na billeted pa doon. Meron silang dormitory, they even have a garden or a vegetable plantation na doon sila kumukuha ng pagkain nila, no, na nature lang, no, walang masyadong flavor. What I'm trying to say is that there are some local government that are already doing it, ano, na they have their own concept of sports academy, but I really would like to suggest that they tie up with the Department of Education, no,
the same thing as at Tago nga, no? And also, I think there are other areas like, I think sa Cebu, they are going to be starting with the sports academy also, Asik. Mr. Chair, talaga pong kami natutuwa at nakasama po namin kayo ngayong umaga pong ito. Siguro, Mr. Chair, generally, ano po ba ang kahalagahan ng palakasan sa ating mga bata at ang inyo pong huling mensahe ukol sa sports development program ng ating pong Philippine Sports Commission para po sa ating mga tagapakinig? Well, first of all, Asik, maraming salamat for inviting me to be part of this show. And of course, Eagle Broadcasting, I think, to give us this opportunity to air, no, and to share with the public kung ano naman itong mga ginagawa natin. Now, I will just maybe close my statement by saying that importante ang sports sa buhay ng mga bata. No? And I think it is through sports that we can solve a lot of problems that is around all over the place in our country, especially yung problema sa droga. No? Alam niyo naman na yung mga bata, if they are idle, wala silang ginagawa, kung sino-sino lang magyaya sa kanila, sasama. At saka before you know it, nagkakaproblema na mga bata. No? So, with the support of the Department of Education, with the local government, national government, and the Philippine Sports Commission, and all other government agencies, kung tulungan natin ito, I think we will be on our way not only to win gold medals, but to improve our children's outlook in life, no, and respect to other people. Maraming salamat po. Okay, thank you very much, Sir Chairman. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, Chair. Thank you. Well, Asik, yan ang kabuuan ng ating discussion about palarong pambansa. So, ano oras ba yung closing ceremony? Mamaya po alas 4, Miss Lai, at ako po patungo ng Bicol. Ayun. Next week, Miss Lai, maganda po ating tatalakayin. Siguro po yung ilunsad ng kaluwaran itong edukasyon itong mga nakaraang 2 o 3 linggo. Ay, po dito sa cyber safe, mga kaibigan. Project manuals na ipinamamahagi at ginagawa na pong bahagi ng ilang mga asignatura sa ating curriculum. Okay, pangalaman yan. At pati yung, Ms. Lai, hihimayin natin yung voucher program po ng DepEd. Yes. Well, okay, Loris, narito na sa Susunod. Don't forget para sa guest is talking. Kaya po yung nakasama, ito po sa Lalo Tuloy. Sector 1. Magandang gabi po sa inyo lahat.